Kwento ito noong nag-aaral pa ako sa college. Rumenta ako ng condo na malapit sa university na pinapasukan ko para makaiwas sa traffic. Unang beses na pumunta ako roon, maganda, malinis, at may libreng appliances pa. Single bedroom unit na malaki naman at komportable, kaya nagdesisyon akong tuluyang rentahan ng condo. Sobrang excited ako noon kasi yun ang unang beses na mamumuhay ako ng mag-isa. Masarap sa pakiramdam yung sinusubukan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Sino ba namang makakaisip na hindi lang sakit sa ulo ang mararanasan ko roon? Isang linggo magmula ng tirhan ko ang kondo, doon ko nasimulang mapansin ang mga maliliit na ipis. Paisa-isa na gumagapang sa mga singit at madidilim na bahagi ng unit. Pagdating ng ikalawang linggo, nakita ko na rin ang mga ito sa cabinets ko. Kumpul ng maiitim, matataba at naglalakihang ipis. Hindi rin ito yung mga tipo na tatakbo kahit nabugawin ko. Nananatili lang sila roon habang gumagapang sa loob ng aking cloth at kitchen cabinet. Kinontak ko kaagad yung ahente na nag-alok sa akin ng unit at ang building management tungkol sa mga ipis sa kondo. Pero sabi nila, normal lang may ipis sa mga unit at mawawala rin ang mga ito. Buwan na ang inabot pero hindi pa rin nawawala ang mga ipis sa condo unit ko. Kahit na nakailang pamatay peste ang nagamit ko. Ang nakakainis pa, nagkaroon ng amag sa condo unit na hindi rin mawala-wala kahit na anong punas, linis at pag-spray ko ng disinfectants. Hindi ko alam kung bakit mapinilit kong manatili roon. Kahit pa amoy pinaghalong dumi ng ipis sa tamag na sa condo na yon. Dahil sa pride ko, hindi ko rin sigurado. Ang alam ko, ginawa ko ang lahat para mawala ang mga peste na dahan-dahang dumarami at kumakalat sa tinutuluyan ko. Isang gabi, naalimpungatan ako nang may narinig akong kaluskos na galing sa kisame. Naisip ko kaagad na may daga sa unit. Nagreklamo ako sa building administrator. Sabi nila, aaksyonan nila agad ang reklamo ko. Pero noong tingnan na nila ang kisame, wala silang nakita kahit na isang dumi ng daga. Napagtanto ko kalaunan na anuman ang paggapang-gapang sa kisame ko ay hindi pwedeng maging daga. Parang may ipinabaksak na sako ng buhangin sa tuwing kinakalampag ang aking kisame ng kung anuman yon. Masyadong maingay para maging daga ang dahilan ng naririnig ko. Ang pinagtataka ko pa, bakit may naririnig akong humihingal na parang hinahabol ng kung ano sa tuwing may kumakalas ko sa kisame ko. Isang hapon, papunta ako sa garbage chute para magtapon ng basura. Napansin ko na bahagyang nakabukas ang pintuan papasok sa garbage room. May automatic door closer ang pintuan ng kwartong yon, kaya ibig sabihin may nauna na sa aking pumasok doon. Pero pagpasok ko, walang kahit sino ang naroon. Ang sumalubong sa akin ay ang pamilyar na amoy ng condo unit ko. Naghalong amoy ng amag at ipis at ang di nila mabilang na dami. Gumagapang sa sahig, sa kisame ng garbage room at sa hawakan ng pintuan ng garbage chute. Iba't ibang kulay at iba't ibang laki. Mayroong kasing liit ng butil ng bigas at may kasing laki ng kamay ko. Gumagapang at naghahabulan samantalang ang iba ay nakatigil lang at para bang nakatingin sa akin. Lahat sila galing sa garbage chute.
Kahit na kinikilabutan na ako sa nakikita at naaamoy ko, pinili ko pa rin buksan ang garbage chute para magtapon ng basura. Sana pala hindi ko na yun ginawa. May nakita akong tao sa loob ng garbage chute namin. Kung matatawag mo ngang tao ang nilalang na yun. Nakahubad ito at puno ng mga sugat na itim ang namumutla nitong balat. Habang gumagapang ito na una ang ulo pababa sa loob ng garbage chute. Lumingon ito at narinig ko ang lagutok ng buto nito sa leeg na parabang nabali ang mga ito. At sa pagkakataong yon ay nagtagpo ang aming mata. Mabilis lang yon pero pakiramdam ko parang inabot ng oras ang pagkakatitig namin sa isa't isa. Hindi ko malilimutan ang kulay pula na parang namuong dugo ang dapat ay puting parte ng kanyang mata. Samantalang bukang-buka ang itim na bahagi ng mata nito. Sa pagkakatitig ko sa nilalang na yon, ay naramdaman ko ang paggapang ng mga maliliit na ipis sa aking batok, sa aking braso, sa mga hita ko at maging sa loob ng aking damit. Pero pagtingin ko naman ay wala mga ito sa katawan ko. Matapos ang sandaling yon, muli itong humarap pababa sa garbage chute at kumaripas ng gapang patungo sa babang palapag. Nabitawan ko ang handle ng garbage chute pero bumukas ulit ito kasabay ng paggapang palabas ng napakaraming ipis. Doon ko na hindi kinaya at tumakbo na ako palabas ng garbage room. Hindi ko na binanggit sa building management ang nangyaring yon. Dumiretso ako sa unit ko at inimpake ko ang mga damit at iba ko pang gamit. Sabay balik sa bahay ng parents ko. Hindi ko na binalikan ang condo unit na yon hanggang sa natapos ang kontrata ko sa pagrenta. Sobrang tagal na noong nangyari yun sa akin. Pero hanggang ngayon, tuwing may naririnig akong kaluskos sa kisame, lagi kong pinapanalangin na sana mga dagang nagtatakbuhan lamang ang mga yon.